Gagawa tayo ngayon ng filter bad words. Kunwari dito sa example, itong word na masama, i-delete niya pag tinype natin. Masama. Yan. Bawal. Masungit. Lahat ng nilista nating bad words na ayaw nating i-type ng user, papalitan niya ng wala o i-delete niya. Pero pag yung mga word na hindi natin nilista, ayos lang. Hindi siya madi-delete. Very useful to sa inyong mga forms, lalo na pag may makukulit kayong users. Okay, gawin na natin. Dito tayo sa Notepad++. Una, gumawa ko ng text area. Text area na may ID na T. Tapos, on key up, o pag na press nyo na yung key, tapos nabitawan nyo na, mag-run na itong function. Ito yung gagawin nating function. Ito. Para ma-delete yung ayaw nating words na tinype ng user. Yan. Pinapasa natin yung ID niya dito sa parameter na to. Okay, gawin na natin yung function. Una, kinuha natin yung in-access natin tong text area na to. Nilagay natin dito sa variable na text area para ma-access natin tong text area na to. Reusable pala tong function na to. Kahit ilang text area yung gamitin nyo, tapos tawagin nyo, pinapasa kasi yung ID dito sa text na to, parameter na to. Kaya kahit ilang text area yung gamitin nyo dito sa function na to, gagana pa rin to. Reusable siya. Okay, na-access natin yung text area, kung ano yung text area yun, depende sa value ng parameter, depende sa value na pinapasa natin dito sa parameter. Sa ating case, pinasa natin tong text area na to, tong ID, yung may ID na T. So ibig sabihin yung text area na to is equal to text area na to, itong text area natin. Tapos ito yung regular expression natin. Gumamit tayo ng regular expression para ma-match o mahanap yung mga gusto nating tanggalin na word. Ito yung regular expression. Itong G, ito yung global. Ibig sabihin, hindi siya titigil sa first match. Hahanapin niya lahat ng match. Itong I naman, in case sensitive, case insensitive. Ibig sabihin, kahit capital man to o kahit ito, basta word na masungit pa rin yan, mamamatch niya pa rin. Ito naman, ito yung listahan ng ating bad words o yung words na ayaw nating i-type ng user, separated by vertical bar o pipe. Lahat ng gusto nyong words na matanggal, separate nyo lang ng pipe, type yung ganon, separate ng pipe, type yung ganon, ganon lang gusto nyo tugtagan. Tapos dito sa var clean, kumata ng var clean, yung value ng var clean ay yung text area value replace. Ibig sabihin, ito yung method na replace, pinapalitan na natin yung mga itong mga bawal na words sa wala. Okay, ito yung regex. Yan, lagyan natin dito yung expression natin, tapos papalitan natin ng wala. Pero pwede din natin palitan ng beep. Try natin. Run, launch in Chrome. Masama. Yan, nagiging beep. Bawal. Nagiging beep. Masungit. Nagiging beep. Pero pag wala sa listahan, hindi magiging beep. Okay, balik tayo. Dalawa lang naman to eh. Yung una, hinahanap na words o expression.
expression. Pangalawa, yung ipapalit dito sa mga hinahanap. Okay? Yung ipapalit. Sa ating case, wala. Ibig sabihin, parang dinilit. O empty. Yan. Lagyan natin yung regex. Yan. Ito yung expression natin. Ito yung ginawa natin kanina. Nilagay natin sa regex variable. Lahat ng nasa regex, hahanapin niya, tas siset niya sa empty para wala. Okay? Run natin para maliwanagan kayo. Masama. Wala. Bawal. Nawala. Masungit. Nawala. Sinet niya sa wala. Ganun lang. Tapos, itong last, ito yung text area dot value. In-access natin yung value ng text area na to. Sinet natin sa clean. Ibig sabihin, nung nalinisan na natin yung string, pinasa na yung tinatype natin, nung nalinisan na natin, nilalagay ngayon natin dito sa value ng text area. So, ibig sabihin, pag nalinisan na, yun na yung lalagay natin value ng text area na to. Okay? So, ibig sabihin, una, ito yung text area. Depende sa pinapasang ID dito sa parameter. Okay? Tapos, ito yung regex. Ito yung listahan ng mga passwords natin. Yung gusto nating tanggalin. Ito naman, ito yung tagalinis. Ito yung hahanapin, papalitan ng wala para malinisan. Okay? Simple lang naman siya. Text area.value. Yung value ng text area, re-replace natin. Ginamit natin yung replace method. Hinahanap natin yung mga match. Pag nahanap na yung mga match, papalitan natin ng empty para wala. Para matanggal to. Pag tinype yung masama, boom. Ganun siya. Okay? Tapos, sinet natin yung value niya. Text area.value dito. Okay? Para linis na siya. Bali, ganun lang yung function na to. Pero reusable siya. So, ibig sabihin, copyan natin to. Enter. T2. Lagyan natin yung ID T2. T2. Yan. Tapos dito T2. Run natin. Dalawa na yung text area natin. Ito yung pangalawang text area. Magagamit pa rin natin yung function na yun. Kasi nga, reusable na siya. Masungit. So, ibig sabihin, kahit ilang text area yung gawin nyo, reusable na siya. Pwede nyo nang ilagay sa main.js nyo to. Para magamit nyo sa mga forms nyo. Yan. Ito yung text area. Nakadepende sa ID. Pinapasa ang ID. Okay? Dito sa parameter. So, ibig sabihin, pag itong text, ang value niya ID, ito yung text area na access niya. Pag yung text na to, value niya ID to, ito yung text area na access niya. Ganun lang.